klaro kung bakit pinalalala ng mga politikong leader ang galit sa yelo. Bakit sa parehong estado, diyan naganap ang kilalang kaso ng panlilinlang kung saan bilyon-bilyong dolyar ang ninakaw mula sa federal na buwis ng mga imigranteng Somali na may koneksyon sa mga jihadista? Gayon din, dito nagaganap ang halos pag-aaklas laban sa mga federal na tagapagpatupad ng batas. Tinalo ang panlilinlang sa ating kinabukasan, mahigit $250 milyon na iskandalo ng panlilinlang. Lahat ito ay nakatuon o pangunahing nakatuon sa distrito ni Ilhan Omar na pinahintulutan ng batas na ipinasa ni Ilhan Omar. Konektado siya sa rehimen sa Somalia. Sa tingin ko, kapag narinig ito ng tao, iniisip nilang parang tabloid, pero hindi ito gawa-gawa. Hindi ba ito gawa-gawa kahit konti? Ang tax record ay tax record, ang marriage record ay marriage record. Bakit tinututulan ng kaliwa ang Immigration and Customs Enforcement at pagpapatupad ng mga batas sa imigrasyon? Ano ang kaugnayan nito sa mga iskandalong ito? Ang focus ng Department of Justice ni Trump ngayon ay ang Twin Cities. May pagtatangkang mag-udyok ng parang George Floyd 2.0 na reaction at hindi pa natin alam kung ito'y sasabog bilang isang pambansang anti-immigration and customs enforcement na kilusan. Sinusubukan nilang pasabugin ang pulbura, walang tsamba sa politika. Hindi sana ito mangyayari sa Minnesota kung nag-cooperation ang mga pulis ng estado, local at federal sa pagdakip at deportation ng mga individual. Ang kaguluhan ay likas na katangian, hindi depekto ng pananaw ng mga kaliwa.